Hello po. Ayan, ipapaliwanag ko lang kung ano ang common issue ng iPhone S2 2020, no? Yung year 2020. So, ang problema niyan ay nagre-restart siya after 3 minutes, 3 minutes to 4 minutes or less than 3 minutes. Somewhere there, magre-restart po siya. Then ang kahit try mo siyang palitan ng ang sira kasi dun sa panic niya, no, yung panic data niya ay mic 1. So, ibig sabihin, hindi niya nade-detect ang sensor ng mic 1 which is nasa charging flex cable. So, kahit palitan mo sa ng charging flex cable, no, charging port flex cable, ay hindi pa rin naayos, nagre-restart pa rin. So, ibig sabihin, nasa mainboard. Yung makikita nyo dyan po ay ang schematic tool from JXW, no? Na ginagamit natin. Yan po, nasa bandang kaliwa, yung connector ng charging flex cable. I-zoom po natin. Yan po, mula yung sa taas ng terminal 1, 2, bibilang ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan, pampito na yan, no? Ang gagawin nyo sa unit nyo ay magda-diode mode test kayo. Kapag open line siya or OL, ibig sabihin may diferensya. Dapat ang lalabas dyan ay 320 something or 340, malapit doon, volts kapag nag-diode mode kayo. Diode mode is positive sa ground and negative dyan sa terminal na yan, no? So, ang gagawin nyo po kapag open line, etong video nito ay maaaring mag-work po sa inyo. Magagamit po tayo ng manipis na wire, jumper, no? Maghihinang po tayo dyan mula dyan sa pula na yan. Huwag sa terminal mismo kasi connector po yan, no? FPC po yan ng charging port flex cable. So, doon ka sa capacitor magtatap or maghihinang. Okay? So, balik po tayo dyan. Yung nasa kaliwa, yung kanina. So, dalawang location ang pwede nyong itap. Pero, mas madali yung sa may sensor sa taas. Yung nasa kanan dyan. Ayan po. So, same line po yan. Pero i-try nyo dyan. Baka yung papunta doon, yung way doon, papunta doon sa isang terminal kanina, ay putol, baka dyan ay pwede. So, pwede tayo mag-tap dyan. So, i-confirm nyo yon, magda-diode mode ulit kayo. Kapag meron kayong na-measure 350 millivolts dyan, ay pwede kayo mag-tap dyan. Which is yun ang ginawa ko dito sa unit natin. Kaya, mag-diode mode ka muna dyan, then confirm nyo kung meron. Pwede rin yan na sa baba, dyan sa baba ng U1000, no? Pero tatanggalin nyo yung cover, no? Para ma-access nyo yung kung saan kayo magja-jump, no? So, matrabaho. So, mas madali doon. Medyo mahaba nga lang yung wire na gagamitin, pero mas mabilis ang proseso. At ayan po, nagawa na natin, no? Makikita nyo dyan kung saan ko pinadaan yung jumper wire natin, no? Gamitan nyo po rin ng para yung ang tawag doon, yung green na yan, yung gagamitan mo ng UV light para mag-stay siya. So, yan po ang jumper natin, no? Bali, ginamp ko dyan, papunta dyan, no? Then, ayan po. Para lang po may idea kayo, no? Yan po ang ating nagawa. Yan po yung
terminal ng flex cable, yung charging port flex cable. Yang pampito na yan. Tapos sa tapat niyan ay merong capacitor. Then yung tapat mismo niya, doon kayo magtatap, no? Tapos yan, igagapang nyo po doon, papunta doon sa kabila. At ito naman yung nasa kabila. At yan po yung pangalawa, no? Yung maliit na pangalawa, mula 1, 2, yung meron dyan kulay pula, tinuturo dyan. Tapos, doon kayo mag-tap doon sa may capacitor. Then, gamitan nyo siya ng solder mask or UV curable. Kung ano man tawag nyo doon para ma-secure yung jumping wire natin. Kung makikita nyo po dyan sa ating video kung saan ko ginapang, no? At kung saan yung mga may mga kulay green, no? Gamitan nyo ng UV light. Ayan po. Ayan. Testing na natin. Lumagpas na siya ng 3 minutes and 45 seconds. So, ganun lang po yung gagawin nyo. Common issue ito ng mga iPhone SE second generation. Maraming ganitong problema. So, ayan. Dati, 3 minutes 30 seconds or 3 minutes, mga ganon, magre-restart na. Ngayon, umabot na siya ng 4 minutes and 10 seconds. Hindi pa rin. So, ibig sabihin, okay na po yung unit. Successful po siya, yung ginawa nating jumper. Okay? Ganun lang po. Salamat po. Maraming salamat po. Babush!